Ano ba ang pinagkaiba ng M1A Plus at ng X1 Plus? Dahil parehas naman itong may 50 watts. At parehas din ito ng presyo na nasa 1,950 pesos. Kaya ang tanong ng karamihan, sino ba sa dalawa ang magandang gamitin? Sino ba sa dalawa ang mas babagay sa'yo? Ito yung sample ng kanilang white light. M1A Plus yung nasa ibabaw at X1 Plus naman yung nasa ilalim. Hindi masyadong makikita kung ano ang pinagkaiba sa dalawang ito. Maliban na lang na ang M1 ay merong sobrang konti sa dalawang gilid nito at ang X1 ay wala. Dahil mas malinis ng konti yung binubugang ilaw ng X1. Kaso nga lang dito tignan nyo side by side. Mas maliwanag yung palibot na ilaw ng M1A Plus compared sa malamlam na palibot ni X1 Plus. Pero parehas naman sila na naka-blue lens. Parang magiging laban o bawi tuloy tayo dito sa dalawang ilaw na to kasi may plus points ang isa, may negative points naman yung isa. Ang hirap i-distinguish kung sino ba talaga ang mas nararapat. Dahil yung isa maliit yung ilaw, yung isa naman is mas malaki. Yung isa is maganda ang cut-off, yung isa is may konting sobra. Sa palagay nyo, sino ba talaga dapat ang nararapat at mas magandang ilaw sa dalawang ito? Kahit ako hindi makapag-decide kung sino sa dalawa ang pipiliin ko. Pero dito try natin tignan. Dito sa ating lux meter testing. Sabay natin silang titignan kung gaano kalakas ang ilaw na binubuga ng dalawang ito. Dahil alam ko meron itong pagkakaiba. At dahil kagaya nga kanina, mas maliwanag ng konti ang ilaw ng M1A+. Tignan natin dito sa ating lux meter kung ganun din ba yung magiging resulta. Ito yung reading dito sa ating lux meter. Yan ay para sa Zenlo M1A+. Ito ay umaabot ng nasa 3,700 lux. Check naman natin dito para sa X1 Plus. Medyo mahirap lang ito igitna dahil titignan natin at hahanapin natin kung nasaan yung pinakamataas na reading. Para dito sa kanyang lux. At dahan-dahan natin itong i-adjust. Pataas or pababa yung ilaw. Kagaya nito nakikita nyo habang binababa tinataas yung ilaw. Nagbabago yung reading. At dito makikita nyo na rin kung nasaan yung pinakamataas na digit o yung pinakamataas na reading ng ilaw. At ito ay umaabot ng nasa 3,500 lux. Hanggang dun lang siya. Dahil pag tumaas pa sa 3,500, bumababa na uli ito sa 3,400. Kaya ang pinaka-peak nito ay nasa 3,500 lux. Yan po ang pinakamataas na reading ng X1 Plus. Ginawan ko na rin ng reading yung dalawang bulb ng X1 Plus. X1 Plus po yung tinetest ko dito. Pinipilit ko lang ulit hanapin yung pinakagitna o yung pinaka-peak ng kanilang liwanag or ng kanyang liwanag. Ang test po na ginagawa natin ay nasa loob ng 2 meters na layo. Ibig sabihin po yung dulo ng ilaw hanggang dulo ng ating sensor ay 2 meters po yung layo. At sa loob po ng 2 meters na layo, ang X1 Plus po ay merong reading na nasa 7,000 lux. Hindi na po ito tumaas sa 7,000. Hanggang dun lang po yung pinakamataas na reading na nakuha natin para sa kanya. Dito naman tayo sa dalawang bulb ni M1A+. Kagaya ng ginawa natin sa X1 Plus, sabay din nating itututok yung dalawang ilaw nito para hanapin yung pinakamataas na reading dito sa ating lux meter sensor. Same lang po sila ng distance dito, sa loob ng 2 meters na layo.
sa dulo ng ilaw hanggang doon sa dulo ng ating sensor. At dito po lumalabas na ang pinakamataas na reading para kay M1A Plus ay nasa 7,600 lux. Hindi na po niya kayang tumaas doon. Hanggang doon lang po yung kaya niyang abutin. Yan po ang reading. At base na rin po dito sa mga ginawa natin. Lumalabas na mas mataas ng 600 lux si M1A Plus compared kay X1 Plus. Kaya nasa inyo na po yan at sa inyo ko na po iiwan kung sino ba talaga ang gugustuhin nyo. Maraming salamat po sa panonood ng aking video. Sana po ay may nakuha kayo kahit konting kaalaman. God bless po at ride safe sa inyo pong lahat.